Ang pangalan ko ay Juan Miguel Reyes o Migs. Ngayon ang simula ng trabaho ko bilang bagong empleyado sa isang malaking kumpanya ng nga gamit panlabas. Para bang ipinadiriwang ang magandang simula ng aking buhay, maliwanag ang araw at papunta na ako sa orientation ng kumpanya. Nitong mga nakaraang araw, maganda ang panahon at hindi umulan, kaya't maaga akong nag-jogging. Mahili akong ma-ehersisyo kaya maaga akong umalis ng bahay. Ngunit habang masaya akong naglalakad patungo sa sakayan ng jeep, may narinig akong kakaibang ingay. Huwag, tama na, huwag kang lumapit. Ang boses ay punong-puno ang takot at nakmumula sa isang eskinita sa malapit. Naisip ko, delikado ito. Agad akong tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng boses. Doon nakita ko ang isang babae na nakasandal sa pada, sinisindihan ng masasamang loob na lalaki, at parabang babaksak na sa sahi anumang oras. Hoy! Anong ginagawa niyo? Sigaw ko, at mabilis akong tumakbo patungo sa mga lalaki. Malakas kong binangga ang isa sa kanila. Nagulat ang lalaki sa biglang pagbangga na wala ng balanse at bumaksak sa sahig. Lintik, anong ginagawa mo? Itinaas ng isa pang lalaki ang kanyang kamao patungo sa akin. Ngunit mabilis akong lumapit at sinipa ko ang paang lalaki. Tulad ng nauna, bumaksak din siya sa sahig. Tiningnan akong lalaki at nagreklamo, punyeta. Sino ka ba? Ako dapat ang matanong niyan. Anong ginagawa niyo sa isang babae sa umaga pa lang? Krimen yan. Nang bantaan ko sila, marahil naisip nilang dehado sila. Lintik, humanda ka. Nagbigay sila ng tipikal na pagbabanta at nakmamadaling tumakas. Naiwan ang babae na kaupo sa sahig. At ako, ayos lang ba kayo? Tanong ko sa babae. Dahan-dahan siyang sumagot, ayos lang, marahil nagulat siya sa biglaang pangyayari. Mukhang nanghina ang kanyang tuhod at hindi siya makatayo mula sa sahig. Nakalis na ang masasamang tao, hindi magandang manatili rito, kaya lumipat tayo sa isang mas ligtas na lugar. Kaya mo bang tumayo? Inabot ko ang aking kamay sa babae. Inangat niya ang kanyang mukha at napasalamat. Salamat. Hindi ko napansin noon. Ngunit napakaganda pala ang babaeng inatake. Habang naiisip ako, napasalamat siya at sinubukan ng umalis. Kung magsusumbong ka sa pulis, may istasyon malapit dito. Pwede kitang samahan? Hindi na kailangan. May kasama naman ako kanina. Nasa parad ayon sa babae. Sa loob lamang ng ilang minuto. Inatake siya ng dalawang lalaki at dinala sa lugar na ito. Maraming salamat talaga sa pagtulong niyo. Wala yon. Nakataon lang na napadaan ako at narinig ko ang sigaw, kaya pumunta ako. Mabuti at walang nangyari sa'yo. Habang sinasabi ko iyon, may isang malaking lalaki ang biglang tumakbo patungo sa amin mula sa likod. Ayos ka lang ba? Sino ka? Layuan mo siya. Ha? Ako? Marahil siya ang taong kumuha ng sasakyan kanina. Baka akala niya ako ang nambastos. Hindi, siya ang tumulong sa akin. Hinawakan ng malaking lalaki ang kanyang kamao para suntukin ako, ngunit pinigilan niya ang sarili sa huling sandali, paumanhin. Nakamali ako nang akala na masamang tao ka. Nagbago ang sitwasyon, at biglang yumuko ang lalaki. Lubos akong nakahinga ng maluwa. Masyado siyang maskulado at halatang may karanasan sa martial arts. Kahit ako, hindi ko alam kung makakaligtas ako nang walang galos kung nasuntok niya ako. Hindi ko po alam na kayo ang tumulong sa kanya. Humihingi po ako ang tawad. Ayos lang po, pero dahil may kasama na po kayo, litas na po kayo, kailangan ko nang umalis dahil nakmamadali ako. Nang maalala ko ang oras ng orientation, nakmamadali akong umalis, ngunit pinigilan niya ako. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Elena Santiago. Ako si Migs Reyes. Migs Reyes, salamat. Balang araw, mapapasalamat ako ng maayos sa iyo. Huwag niyo na pong alalahanin. Sige po, mauna na po ako. Sinabi ko iyon at tumakbo palayo sa kanila. Habang naklalakad, nakisip ako. Sa ganda niyang yan, madali talaga siyang mapansin ng mga lalaki. Sa bagay, kawawa kay na magaganda. Naku, huli na ako. Nang hawakan ko ang likod ng aking bulsa para sa aking wallet, wala na ito. Baka nahulog ko kanina habang tinutulungan ang babae. Delikado kung mawala ang wallet. Dahil nasa wallet ang lisensya ko, agad akong bumalik sa pinangyarihan. Wala na doon ang dalawa. Kahit hinanap ko sa sahig, wala akong nakitang wallet. Sumunod, tumakbo ako sa presinto ng pulis at nag-report ng nawawalang wallet. Ngunit siyempre, walang nakitang wallet. Naku, talagang mahuhuli ako.
Ginamit ko ang emoni ng aking telepono para sumakay ng jeep at nagmamadaling pumunta sa lugar ng orientation. Nang dumating ako sa orientation, nagsimula na ito. Habang nahihiya umupo ako sa pinakadulong upuan sa bulwagan, tapos na ang pagbati ng presidente at ng nga panahuhing pandanga. Ang natitira na lang ay panorin ang video ng papapakilala sa kumpanya. Pagkatapos ng orientation, bago pa man ianunsyo ang aking departamento, may tumawag sa akin mula sa likod. Ikaw, ano ang pangalan mo? Siya pala ang vice-presidenteng kumpanya. Tinanong niya ako ng aking pangalan na may mataas na tono. Ako po si Juan Miguel Reyes. Magsisimula na po ako dito ngayon. Uli sa orientation sa unang araw ng trabaho. Ang yayabang na talaga ni megabagong empleyado ngayon. Pasensya na po. Nang humingi ako ng tawad sa pakahuli ko, tiningnan ako ng vice presidente at sinabi, ang kumpanya ay tungkol sa tiwala. Ang mahuli sa unang araw, lalo na sa mahalagang orientation ay hindi katanggap-tanggap. Wala kang basic na pag-unawa bilang isang profesional, kaya hindi ka na kailangan bumalik bukas, ha? Ibig sabihin, tinatanggal ako? Tinatanggal, ha? Paano nangyari yan? Lubos po akong humihingi ng tawad sa pakahuli ko ngayon. Kaya po, sana ay huwag niyo akong tanggalin. Pangarap ko po na makapasok sa kumpanyang ito. Nagmamadali akong humingi ng tawad sa biglaang pagpapaalis sa akin. Nilingon ako ng lahat ng tao sa bulwagan. Ngunit patuloy akong yumuko nang hindi nag-atubili. Pakiusap po, gagawin ko po ang kahit ano, kahit maglinis o magpulot ng basura. Dahil po, huwag niyo lang po akong tanggalin. Pagkatapos, may isang lalaki ang lumapit. Ikaw si Mix. Opo. Siya yung lalaking kasama ng babaeng tinulungan ko kanina. Pagkatapos, mula sa likod niya, sumilip ang babaeng tinulungan ko kanina. Migs Reyes, Vice Presidente Torres, anong kaguluhan ito? Presidente Santiago, kasalukuyan po akong nagpapaalis ng bagong empleyado na nahuli sa orientasyon. Ang aming kumpanya po ay naniniwala sa tiwala, kaya't hindi po namin kailangan ang mataong hindi marunong sumunod sa oras. Nagulat ako na tinawa ng Vice Presidente si Elena na Presidente. Naalala ko kasi, matanda na ang lalaking presidente nang interview ako. Vice Presidente Torres, ang dahilan kung bakit siya nahuli ay dahil tinulungan niya ako nang ako'y nahihirapan. Kung hindi dahil sa problemang yon, sana ay nakarating siya sa orientation bago pa ito magsimula. Ganon po ba? Kung gayon nahuli rin pala kayo presidente, kaya pala ipinagtatanggol mo siya. Ngunit hindi po namin kailangan ang isang empleyado na magpapababa sa imahe ng kumpanya. Hindi ko po atresin ang pagpapalis sa kanya. Tiningnan na mariin ng presidente ang vice-presidente. Mukhang hindi siya nasisiyahan sa mapilit na paraan ng vice-presidente. Tiningnan ng vice-presidente ang presidente at ako na mukhang hindi nasisiyahan at nagreklamo, hay naku. Ang presidente at ang magabagong empleyado ay walang ganang magtrabaho, kaya hindi talaga mapakinabangan ang magakabataan ngayon. Pagkatapos magreklamo, umalis siya. Nang mawala sa paningin ang vice-presidente, muling lumapit sa akin ang babay. Migs, maraming salamat talaga sa kanina. Pero, nagulat ako na empleyado ka pala namin. Presidente Santiago, ako rin po ay nagulat. Si Elena Santiago pala ang presidenteng kumpanya at ang matipunong lalaki sa likod niya ay ang kanyang sekretarya, si Kuya Ben. Migs, may gusto sana akong kausapin sa iyo. Pwede ba? Opo, ayos lang po. Sumama ako kay Presidente Santiago palabas NK Orientation Hall. Wala naman akong partikular na gusto o ayaw, kaya sana ay ayos lang ito. Dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City. Natataka ako kung bakit ako nasa isang lugar na hindi ko kinalalagyan, ngunit gusto raw niyang ilibre ako ng tanghalian bilang pasasalamat sa nangyari kanina. Inakala kong sa isang karaniwang karinderya lang kami kakain, kaya nagulat ako sa lugar, ngunit sanay na si Presidente Santiago, at kalmado siyang napatuloy sa pagsasalita. Siya nga pala dito, walang presidente opo mix, okay lang ba? Bakit hindi mo sinabi na nahuli ka sa orientation dahil tinulungan mo ako? Para sa akin, ang pagtulong ko sa iyo ay hindi dahilan para mahuli ako sa orientation, kusang loob ko po kayong tinulungan? Kaya po, hindi ko po naisip na gamitin iyon bilang dahilan sa pagkahuli ko. Talagang tapat ka, sabi niya, habang nakasimangot sa akin. Hindi po ako tapat na tao tulad ng inisip niyo, Miss Elena. Nagtatrabaho po ako sa kumpanya niyo dahil may malaki akong hangarin. Problema po kung matanggal ako ngayon.
Pakiusap po, hayaan niyo po akong magtrabaho sa kumpanya niyo. Nang marinig niya ang aking pakiusap, lumungkot ang kanyang mukha. Pero, ang kumpanya namin ngayon ay hindi kasing ganda ng iniisip mo, at dahan-dahan niyang sinimulang ibahagi ang mga problema niya. Ang kumpanya namin, originally, ang tatay ko ang nagpapatakbo. Una po, ang dating presidente ang nag-interview sa akin. Ang tatay ko ay namatay sa isang aksidente 3 buwan na ang nakakaraan, kaya kailangan akong bumalik at mamanang kumpanya. Isa akong international model, alam mo ba? Sinabi sa akin ng tatay ko na balang araw ay ipapasa niya sa akin ang kumpanya, pero hindi ko inakala na mangyayari ito ng ganito kabilis. Ganon po ba? Namatay pala ang presidenta. At nang maging presidenta ako, nagulat ako. Ang vice-presidenta na yon ay ginagawa ang gusto niya. Lahat, mula sa accounting, ay sunod sa kanya. Hindi ko pa natatanggap ang financial report ng nakaraang taon. Duda, di ba? Opo. Pagkatapos sinimulan niyang ikuwento kung gaano kamasamang loob si Vice Presidente Torres. Gumagawa raw siya na kung ano-ano at hindi niya alam kung nasaan siya. Tinulungan mo ako ngayon, Migs, di ba? Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na inatake ako. Ngayon lang kami nakahiwalay kaya nangyari ang ganong bagay. Tinanong ko kung hindi siya nakasumbong sa pulis, ngunit ayaw raw niya dahil kahihiyan sa pamilya. Pero delikado po yun, alam ko. Pero kung ganito, babasa ang kumpanya, pasensya na sa iyo, pero hindi ko kayang panatilihin ang isang mabuting tao na tulad mo sa isang kumpanya na walang kinabukasan. Nag-aalala siya sa akin, kahit kakikilala lang namin, kaya na pa siya akong sabihin kung bakit ako determinado sa kumpanyang ito. Sa totoo lang, bago po ako mag-apply sa kumpanyang ito, nagtatrabaho ako sa isang ordinaryong kumpanya ng kalakalan. Ang kumpanyang yon ay isang black company, at araw-araw akong pagod sa sobrang trabaho. Sa huli, umalis ako ng 1 taon na ang nakakaraan. Para mag-reset ng isip, nag-backpacker ako sa buong mundo sa loob ng 1 taon. Ay, ang galing naman. Biglang lumiwanag ang mata niya. Ngumiti ako ng bahagya at nagpatuloy sa pagsasalita. Pero, mas mahirap yon kaysa sa inakala ko. Sanay lang ako sa Pilipinas na ligtas kaya madali akong naging biktima ng pagnanakaw at panloloko. Nang dalhin ako ng taksi sa isang liblib na lugar, inakala kong tapos na ako. Ha? Nangyari sa iyo yon, opo. Sa panahong yon, pinrotektahan ako ng embahada ng Pilipinas. Doon ko nakilala ang dating Presidente Santiago, ang tatay mo. Nilubos niya akong pinakain at binigyan ng para sa pamasahe at panggastos. Sinabi niya sa akin na tawagan ko ang kumpanya niya pabalik ko mang Pilipinas. Kaya ka pala na-apply sa amin. Opo. Sa paglalakbay, mas madalas akong matulog sa labas kaysa sa hotel. Ginagamit ko ng husto ang aking sleeping bag at portable stove at iba pang gamit pang camping. Mahilig talaga ako sa outdoors, kaya marami akong nalalaman tungkol sa magamit panlabas. Karamihan sa magamit panlabas na ginagamit ko ay mula sa kumpanyang ito. Ginagamit ko na ang maito sa loob ng maraming taon, kaya alam ko ang maganda at masamang katangian ng maito. Hindi kami naubusan ng pag-usapan tungkol sa mga gamit pang camping ng dating presidente. Ikaw pala si Migs na sinasabi ng tatay ko. Madalas na ikinuwento ng tatay ko na may isang napaka-interesanteng tao raw. Palagi niyang sinasabi na ang sarap siguro kung makakatrabaho ko siya. Ikaw pala yon? Parang pamilyar ang tawag na yan. Oo, gano'n na ako tinatawag nun. Matagal ko na rin gustong makatrabaho siya. Ikaw pala yon, Mix. Bumuntong hininga si Elena na may damdamin, pagkatapos ay malungkot na bumulong, kung sana ay nagawa ko ang pangarap ng tatay ko. Gusto ko sanang palaguin pa ang kumpanya namin sa tulong mo. Ngunit, wala na. Ngayon, gumuho na ang kumpanya namin mula sa pundasyon. Dahil nanggihina na siya, sadyang nagtanong ako, Elena, bakit ka nanggihina? Ilang buwan pa lang naman nang namana mo ang kumpanya mula sa tatay mo, di ba? Okay lang ba na sumuko ka sa loob ng ganito kaikling panahon? Okay lang ba na talikuran mo ang pangarap ng tatay mo? Siyempre ayaw ko. Kung gayon, magsikap tayo ng sama-sama. Pero marami sa paligid ko ay nasa panik ni Vice Presidente Torres. Aktibo silang sinusubukang patalsikin ako bilang presidente. Ano ang gagawin natin sa gitna ng maraming kaaway? Mayroon akong naisip na plano. Kaya, ipakita natin sa kanila ang galing natin. Sa simula, nanghihina si Elena, ngunit nang sabihin ko sa kanya ang plano, biglang nabago ang kanyang ekspresyon. Kaya ko bang gawin ang ganung kalaking bagay?
para ipatanggol ang kumpanya ng tatay mo. Hindi tanong kung kaya mo ba kundi gagawin mo. Tama, maksisikap ako. Sa ganon, mahigpit kaming nakamayan. Mula kinabukasan, pumasok ako sa kumpanya. Hindi ako sa sales department na dapat kong paglayan, kundi sa business development department na direkta sa ilalim ng presidente. Ang nagreklamo tungkol dito ay walang iba kundi si Vice Presidente Torres. Presidente, hindi ba tinanggal mo ang bagong empleyado na yan kahapon? O tinanggal ko siya, kung gayon, bakit siya narito at sa business development department pa? Nang sumiga ang Vice Presidente, kamadong sinabi ni Presidente Santiago, hindi siya empleyado ng kumpanya, personal ko siyang kinuha bilang advisor. Ang sahod niya ay galing sa aking personal na yaman. Kaya, wala kang karapatang mangyalam, Vice Presidente. At binigyan ko siyang kapangyarihan bilang acting president, kaya kahit ikaw hindi mo siya pwedeng suwayin. Anong kayabangan yan? Kaya mo ba akong tawaging mayabang? Sa paningin ko, ikaw ang sobrang mayabang. Ang paggamit sa kumpanya para sa pansariling kapakinabangan ay dapat ay report sa Board of Directors. Nang banggiting ng Vice Presidente ang Board of Directors, masaya siyang tumawa. Sige, gawin mo ang gusto mo, pero sigurado ka ba? Kung magreklamo ka sa Board of Directors, ikaw ang malalagay sa alanganin, di ba? Anong kalokohan yan? Kung mananatili lang kami na tahimik, lalo kang angat. Tingnan lang natin kung hanggang kailan mo mapapanatili ang mukhang yan. Umalis ang Vice Presidente sa harapan namin, habang nangingitnik ang ngipin sa galit. Mula noon, nagsimula kaming maksikap sa pakbo na bakong produkto at sa paghahanap na ebidensya na korupsyon ni Vice Presidente Torres. Sa kabutihang palad, nakakuha kami ng iba't ibang impormasyon mula sa mga empleyado na lihim na may hinanakit sa kanya at mula sa mga nakakaranas ng pang-api. Sobra ang mga impormasyon na tanggap namin at nakita namin kung gaano siya kasakim, kaya hindi ko maiwasang sumimangot. Hay, akala ko marami siyang ginagawa sa likod pero hindi ko inakala na ganito kalala. Ako rin, nagulat. Nakakahiya bilang isang presidente na hindi ko alam ito. At mayroon kaming katiyakan tungkol sa managanap na pag-atake. May traidor, di ba? Ha? Kasi malinaw naman. Parang alam niya ng husto ang lahat ng galaw ng presidente. Kung saan siya pupunta, dahan-dahang lumungkot ang mukha ni Elena. May ideya ba siya o wala? Hindi kaya hindi na niya kayang pakatiwalaan ang sinuman sa paligid niya. Habang nasa sasakyan kami, nakita ko ang kanyang mukha at kitang-kita ang pagod sa mga nangyayari nitong mga nakaraang araw. Siya nga pala, Elena, nakakapagpahinga ka ba ng mayos? Oo, sa ngayon. Ngumiti siya ng pilit at may malalim na ibex sa ilalim ng kanyang nga mata. Ang ideya mo para sa bagong produkto, Migs, sa tingin ko ay napakaganda. Ang outdoors ay may imahe na libangan ng galalaki, di ba? Ang pagbuwang ng mga produkto panlabas para sa mga babae, mula sa disenyo hanggang sa pagiging functional, ay napakagaling. Nang maisip ko yon, sobrang na-excite ako at hindi ako makatulog. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag tulad ng isang bata bago mag-outing. Naisip kong cute siya. Ngunit napangiti ako ng bahagya. Pero kung mapipilitan ka dahil sa ideya ko, ako ang nahihiya. Kung makasakit ka at bumagsak, talagang walang kwenta ang lahat. Kaya, sa harap ko, huwag kang mapumilit at mapahinga ng mayos. Kung gayon, mapapahinga ako ng kaunti. Pwede bang humiram ng balikat mo? Opo, kung ang balikat ko ay ayos lang, kahit gaano katagal. At inilagay niya ang kanyang ulo sa aking balikat at maligayang ipinikit ang kanyang mata. Sa sitwasyon na walang mapakakatiwalaan, kailangan niyang palaguin ang kumpanya, gaano kaya kabigat ang pasan niya? Natural lang na gusto kong suportahan kahit kaunti ang bigat na dala niya. Pagkatapos ng isang buwan, bumisita kami sa isang event venue sa labas ng bayan. Ngayon, gaganapin dito ang isang malaking outdoor gear event. Matapos maglibot sa venue at suriin ang exhibit space ang aming kumpanya, pupunta kami sa isang bodega na malayo ng kaunti para kumuha ang iba pang gamit. Nakaroon ang tawag ang sekretarya, si Kuya Ben, nakasama namin. Pasensya na po, mukhang may nakabangga sa sasakyan na pinak namin. Pupunta lang ako sa parking lot. Ay naku, delikado yan. Ayos lang ba ang pawi? Opo, walang problema. Sige po, babalik lang po ako. Sinabi ni Kuya Ben iyon at umalis sa amin, pagkaraan ng ilang sandali, mula sa gilid ng tahimik na bodega, biglang lumitaw ang 5 matipunong lalaki. Kahit ako, mahihirapan ako na harapin ang 5 lalaki ng sabay-sabay, at lahat sila ay mukhang confident sa kanilang lakas. Migs, ano ang gagawin natin? Presidente, ayos lang po.
may magagawa tayo. Ngunit nang makita ni Presidente Santiago ang kanyang muhana ng hihina, isa sa malalaki ang nakbanta at naksalita, "Hoy, magandang babay at payat na lalaki, sumama lang kayo ng tahimik at hindi namin kayo sasaktan. Pero kaunting sakit lang ang mararanasan niyo." Nang magtawanan ang mga lalaki, nagliyap ang espiritu ng pakikipaglaban sa loob ko. "Kung ganun ang gusto niyo, wala ring awas sa akin. Mauna na ako." Naisip ko iyon at agad kong sinipa ang paang lalaking pinakamalapit sa akin. Nang bumaksa siya, mabilis ko siyang sinikmura. Nakakagulat tingnan kung paano ang isang malaking lalaki ay umungol lang at hindi na makagalaw agad. Nagulat ako at isa-isa kong ibinaksa ang kalaban na hindi pa makagalaw. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknik na karaniwang bawal sa martial arts nang walang paaalinangan, makakaya mong harapin ang kalaban maliban kung proporsyonal siya. Sobrang galing? Elena, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Ayos lang po ako. Pero Mix, bakit ka ganung kalakas? Ay, hindi ko pa po ba nasasabi? May black belt po ako sa Brazilian Jiu-Jitsu. Ha? Nagulat si Elena. Habang nakmamadaling lumapit si Kuya Ben, ang sekretarya. Ano ang nangyari rito? Nang sabihin niya iyon at tiningnan ako, agad kong ibinalik ang parehong nakbabantang tingin sa kanya. "Kuya Ben, gusto mo rin bang harapin ko?" Ngumiti si Kuya Ben at sinabi, "Ano ang sinasabi mo? Bakit naman kita haharapin?" Habang sinasabi niya iyon, nanatili siya sa isang tiyak na distansya mula sa akin. "Kuya Ben, may dala kang wallet ko, di ba? Ha? Walang ganon." Ganon ba? Kung gayon, ano ito? Sinabi ko iyon at ipinakita sa kanya ang GPS tracking image sa aking telepono. Madalas akong nananakawan ng wallet sa ibang bansa, kaya bilang safety measure, nilagyan ko ng GPS chip ang aking wallet. Bakit sa tingin mo ang sinangang chip na iyon ay nakmumula sa bat ni Kuya Ben? Malamang, naisip niyang hindi na siya makakaiwas. Inilabas niya ang lahat ng kanyang ginawa. Nakakagulat na ginamit niya ang kanyang posisyon bilang sekretarya ng presidente para ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga galaw ng presidente kay Vice Presidente Torres. Lahat, mula sa kanyang schedule sa isang araw hanggang sa kasalukuyang plano niya. Ang dahilan kung bakit inatake si Elena noon ay dahil sa utos ng Vice Presidente. At si Kuya Ben ang nahanda para doon. Sa simula, para makuha ang tiwala ni Presidente Santiago, sadyang pinapabayaan niyang atakihin siya ng gabas-sagulero at pagkatapos ay ginagampanan niya ang papel ng tagapagligtas. Sa pagkakataong ito, gusto ko sanang saktan siya, kaya sadyang lumayo ako sa kanya, pero tinulungan mo siya. Dinampot ni Kuya Ben ang wallet na nahulog ko sa pinangyarihan at lihim na sinubukan akong patigilin. Ngunit, iyon pala ang naging dahilan para malaman niya na siya ang nasa likod ng lahat. Sa simula, hindi ko inakala na si Kuya Ben ay nasa panig ng Vice Presidente. Pero nang suriin ko ang lokasyon ng nawawalang wallet gamit ang GPS, may signal mula sa bag ni Kuya Ben. Doon ko unang sinimulang padudahan ang iyong pagiging loyal. Nang padudahan ko siya, naging malinaw na siya ay nasa panig ng Vice Presidente. Mula noon, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang makilos, nakakuha ako ng pahiwati sa mga plano ng Vice Presidente. Sa testimonya ni Kuya Ben, nalaman na naplano si Vice Presidente Torres na ibenta ang kumpanya sa isang dayuhang auto company. Sadyang binaba niya ang performance ang aming kumpanya at pinayuhan ang shareholder na ibenta ang kanilang share bago bumaba ang halaga ng stock. Nang hapon na iyon, tinawag namin ang Vice Presidente sa malaking silid ng kumpanya at kinausap siya. "Naku, hindi ba pumunta ka para i-promote ang produkto ng aming kumpanya sa isang event ngayon? Problema yan. Alam mo ba na ang pagtalikod sa trabaho sa kalagitnaan ay mas masahol pa sa ordinaryong empleyado?" Talagang walang pakinabang na matao. Sinabi ngang Vice Presidente nang tawagin siya, harap-harapan ko siyang hinarap. "Opo, dapat po ay naroon ako sa venue sa buong araw, pero bigla po akong inatake ng mabasagulero, kaya kailangan kong asikasuhin yun." "O mabasagulero? Nakakagulat yan. At anong nangyari sa kanila?" "Naku, hindi ba't mas mahalaga na tanungin kung walang nangyari sa presidente? Mukhang sobra kayong nag-aalala sa mga basagulero, Vice Presidente Torres. Para bang kayo ang umupa sa kanila?" "Ha, hindi, walang ganon. Mukhang ayos naman ang presidente, kaya sila ang inaalala ko. Ganon po ba? Naalala kayo sa mga basagulero, pero hindi ba kayo naalala na wala si Kuya Ben, ang sekretarya, dito?" Nang sabihin ko iyon, doon lang napansin ng Vice Presidente na wala si Kuya Ben. Siya nga pala, sinabi ko kay Ben na huwag lumayo sa presidente.
Pero nasaan siya? Inutusan mo pala si Kuya Ben na huwag lumayo sa presidente. Ang kapangyarihan pala ng vice-presidente ay mas mataas pa sa presidente. Nakakagulat yan. Lintik. Kung makapagsalita, parang napakagaling mo. Sino ka sa akala mo? Tama nga po. At least, mas inaalala ko ang kumpanya kaysa sa vice-presidente. Kaysa sa mananakaw na lihim na nababenta ng kumpanya sa isang dayuhang korporasyon. Anong sinasabi mo? Gusto mong sabihin na ginagawa ko yan? Opo, bata, anong kalokohan yan? Ipakita mo ang ebidensya. Kung nagpapantasya ka lang, hindi kita palalampasin. Malamang, naramdaman ng vice-presidente na nasa masamang posisyon siya, kaya't humingi siya ng ebidensya. Kaya nagpasya kaming magtawa ng saksi, pakiusap, pumasok kayo. Ang nga pumasok sa malaking silid ay ang nga pangunahing shareholder at mga miyembro ng board of directors. Isa sa kanila ang lumapit kay Vice Presidente Torres nang makita siya. Torres, ang sama-sama mo. Sabi mo ibaba ang profit focus ng kumpanya para ibenta ang mga share bago bumaba ang presyo? Pero lahat ng yun ay kasinungalingan. Hindi ko naman sinasadya na sabihin yon. Kahit ano pa ang intensyon mo, nang subukan kong ibenta, binigyan ako ng napakababang presyo. Anong gagawin mo? Ang Vice Presidente Torres ay sunod-sunod na nakatanggap ng masasamang salita mula sa mga shareholder. Habang nanginginig siya at hindi makasagot, nagsalita ang isang miyembro ng Board of Directors, Vice Presidente Torres. Alam mo ba na ang pagpayo sa makakilala na ibenta ang kanilang mga share para maiwasan ang pagkalugi bago i-anunsyo ang kumpanya ang pagbaba ang profit forecast ay lumalabak sa batas ang Financial Instruments and Exchange Act? Yan. Mayroon ng ganito karaming reklamo mula sa mga shareholder. Hindi ka na makakaiwas. Lintik, ang galing na ng lahat. Bakit? Doon kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang sulat at mga dokumento na ipinadala sa akin ng dating presidente. Ay ito, opo. Ito ang nga dokumento ng ebidensya ng korupsyon na matagal mo nang hinahanap. Ang nga dokumentong ito ay kasama sa sulat na ipinadala sa akin ng dating presidente bago siya namatay. Nakasaad doon na nakikipaugnayan ang vice presidente sa insider trading sa isang dayuhang kumpanya at kung may mangyari sa kanya, ipakiusap na isumita ang nga dokumento sa pulis, ganon pala, kaya pala hindi ko ito mahanap. Ang sekretarya, si Kuya Ben, at ang nga basagulero na ipinadala mo ay nakakulong na ngayon sa presinto. Ikaw din, agad kang ipapatawag para sa interogasyon. Sayang, di ba, Lintik? Sa galit, sinipa ni Vice Presidente Torres ang mesa. Nakita iyon ni Elena at kinausap siya. Vice Presidente, talagang nalulungkot ako. Narinig ko na noong nabubuhay pa ang tatay ko ikaw ang kanyang kanang kamay at tumulong sa pagpapalago ng kumpanya. Bakit mo ginawa ito? Pinagsilbihan ko ng husto ang dating presidente. Pero sinabi ng dating presidente na gustong niyang gawing global ang kumpanya at magsimula ng overseas expansion. At ipapasa niya ang overseas branch sa iyo. Hindi sa akin, kundi sa iyo. Isang batang babae na walang alam. Kaya naisip kong ibenta na lang ang buong kumpanya. Ang kumpanyang pinahirapan kong palakihin sa buong buhay ko. Nang inilabas ng vice-presidente ang kanyang hinanakit, napansin ko ang malaking pagkakamali niya. Nakasaad iyon sa sulat mula sa dating presidente. Vice-presidente Torres, mali ka. Sa totoo lang mayroong terminal cancer ang dating presidente. Kaya, bago siya hindi na makagalak, gusto niyang ipasa ang branch sa kanyang anak na nagtatrabaho sa ibang bansa at ang kumpanya sa Pilipinas ay ipapabayan niya sa iyo. Hindi yan totoo? Hindi. Ang nilalaman na yan ay nakasulat sa sulat na nasa harapan mo ngayon. Pero bago pa man sabihin ng dating presidente ang katotohanan sa iyo, nakagawa ka na ng kasalanan na hindi na mababawi, si Raulo. Binasa ng vice-presidente ang sulat mula sa dating presidente at naintindihan ang katotohanan. Pagkatapos, umiyak siya. Well, kahit nalaman pa niya ang katotohanan ngayon, huli na ang lahat. Pagkatapos, tulad ng sinabi ko, dumating ang pulis at nawala si Vice Presidente Torres sa kumpanya. Bilang resulta ng pagpupulong ng Board of Directors, si Vice Presidente Torres at Sekretarya Kuya Ben ay tinanggal sa trabaho. Naging regular na presidente si Elena Santiago, at ako ang kanyang assistant. Ang dahilan kung bakit ako naging president's assistant ay dahil ang disenyo ko para sa magamit panlabas para sa mga babae na inilabas kamakailan ay nakaroon ng malaking benta. Dahil dito, ako rin ang naging department head ng product development. Marami akong oras na kasama si Elena, sa trabaho man o hindi, at hanggang ngayon, sabay pa rin kaming naghahapunan.
Siya nga pala, bakit kaya ipinadala ni tatay ang sulat at mga ebidensya kay Mix? Malamang ay dahil tinulungan ko ang dating Presidente Santiago. Ha? Dati? Sinabi mo na si tatay ang tumulong sa iyo? Toto yan, pero bago pa man kami makita sa embahada. Tinulungan ko na ang tatay mo nang inatake siya ng magnanakaw. Ganon pala. Habang nagta-travel ako bilang isang backpacker sa Central Asia, nakataon akong nakita ang eksena kung saan inaatake ng nga magnanakaw ang isang Pilipino. Hindi ko sana lalabanan ang nga may dalang kutsilyo, ngunit nang humingi siya ng tulong sa Filipino, nawalan ako ng pagpipilian kundi ang tulungan siya. Dahil ang jiu-jitsu na natutunan ko ay praktikal, natalo ko ang tatlong magnanakaw. At ang taong tinulungan ko noon ay ang dating Presidente Santiago ang tatay niya. Nang makita kami ulit sa Embahada ng Pilipinas, inakala kong isang kamanghamanghang laro ng kapalaran. Kung gayon talagang pinakakatiwalaan ka ni tatay. Sigurado ka ba? Sabi nila kapag ang tao ay nasa kritikal na sitwasyon, naalala nila ang taong tumulong sa kanila noon. Baka naalala kang tatay mo nang may pitsya. Tama nga, pero sa uli, parang nailaktas ako ni tatay. Kung hindi ipinadala ni tatay ang sulat sa iyo, hindi ka sana nakapunta sa kumpanyang ito. At baka nga pinatakbo kami ni tatay nang una mo akong tinulungan. Malamang, ganun nga. Ang lahat ng pagkikita ay nakatakda. Naalala ko na may nasabi sa akin noon, kung hindi kailangan ang pagkikita, hindi sana kayo nakita. At dahil nakita kayo, mayroong isang dahilan. Pakiramdam ko, hindi ganun kalayo sa katotohanan ang sinabi sa akin noon. Kasi, ang pakikita ko sa pamilya Santiago ay parang hindi aksidente, kundi nakatakda. Lihim kay Elena, may isang maliit na sticky note sa sulat na galing sa dating Presidente Santiago. Nakasulat doon ang isang maikling mensahe, "Pakiusap, alagaan mo ang aking anak." Isang babae na ginagawa ang lahat ng mag-isa at labis na nagsisikap. Isang babae na hindi nagreklamo at inuuna ang iba. At isang babae na matatak, ngunit parang madaling mabasa kung walang sumusuporta. Balak kong suportahan siya habang buhay, at gusto kong pahalagahan ang lahat ng pakikita na masasabing isa lang sa buhay, mapakailanman. Ito ang isang napakagandang simula ng ating kwento. Pero huwag kayong bibitaw dahil mas magiging kaabang-abang pa ang masusunod na kaganapan. Para sa susunod na kabanata, mag-subscribe na sa channel at mag-comment kung gano sa tingging ninyo ang mangyayari kay Migs at Elena. Ang susunod na kwento ay tungkol kay Marco de la Cruz. Ikaw, pupunta ka sa subsidiary, ha? Ako, isang salesperson sa isang malaking IT company, ay nakakakuha ng maraming kontrata mula sa iba't ibang kumpanya at maayos ang aking performance. Bukas na ang negosasyon para sa 1 bilyong kontrata. Buo ang loob ko at abala ako sa huling paghahanda. Ngunit sa araw bago ang negosasyon, inutusan ako ng presidente na lumipat. Teka muna, biglang paglilipat, bukas na ang 10 bilyong negosasyon. Narinig ko na ipinasa mo na ang usaping iyon kay Department Head Gino Torres, di ba? At narinig ko rin na hindi ka nasisiyahan sa kumpanya namin. Tama ba, Department Head Gino? Nang tiningnan ko ang Department Head, ngumiti siya at sinabi, ako ang papalit sa negosasyon bukas? Magpasalamat ka, lilipat ka na sa subsidiary sa probinsya? Wala kang magagawa. Nalamangan ako ng Department Head, ang negosasyon para sa 10 bilyon, na pinahirapan kong makuha, ay inagaw sa akin bago pa man ito matapos. Ngunit ang buhay ko, na inakala kong nasa ilalim na, ay magbabago ng 180 degrees mula dito. Mula pakabata, mahusay ako sa pag-aral at nagagawa ko ang lahat ng bagay ng maayos. Nakapasok ako sa isang prestihiyosong universidad at mabilis na nakahanap ng trabaho. Ang kumpanyang ito ay isang nangungunang kumpanya sa industriya at marami ring nagtapos sa mga prestihiyosong universidad. Marahil dahil dito, lahat ay nag-isip lang kung paano sila unlad at ang paghihilahan ay pangkaraniwan araw-araw, kaya't puno ang tensyon ang kapaligiran. Ano ba yan? Ang yabang niya kasi magaling siya ngayon. Narinig ko, nawala sa kanya ang negosasyon si Marco at ipinapadala sa probinsya. Kung gayon, makakaroon ng bakante sa puwesto ni Marco, di ba? Sana ay makaayat ako. Ako si Marco de la Cruz, natatrabaho bilang salesperson sa isang IT company na nabibigay ng sistema para sa mga kumpanya. Dahil walang pisikal na produkto ang IT sales, mahirap ipaalam ang aming ganda at ipapili kami. Pero, kaya ito may hamon?
Kung walang benta, hindi gagalaw ang kumpanya. Malaki ang responsibilidad ng sales. Ang nga usapan sa departamento ay ganito lamang, may nakamali raw. Kumikilos siya para magpakyut sa mga nakakataas. Ang nga walang kwentang sismis ay laganap. At wala silang pakialam maliban sa pagpapabasa sa iba at pagangat sa sarili. Sa totoo lang, sobrang samangang kapaligiran sa kumpanya. Pero dahil incentive-based ito, kung maganda ang resulta, nababayaran ako ng mayos. Iyon ang gusto ko. Hoy, Marco, ayusin mo to ngayon. Ang dami nito. Ang ngayon, huwag nang magreklamo at gawin mo na. Siya si Department Head Gino Torres, ang aking boss. Madalas niya akong binibigyan ng mga nakaapagod na trabaho at kung minsan, inaagaw niya ang aking matagumpay, nakakainis talaga siya. Palagi siyang mayabang sa departamento, ngunit kapag may mas mataas na opisyal, biglang nagbabago ang kanyang ugali. Sinasabi ngang lahat na nakakuha siya ng posisyon bilang department head dahil sa kanyang pagiging sip-sip. Pero mayroon pa namang ibang walang ginagawa, di ba? Dahil ayaw mong gawin, ipinapasa mo sa iba, kaya may problema sa mga elitista. Ang sarap niyang ibali ang sinabi niya, gagawin ko na. Kahit hindi ako sumasang-ayon, mas mabilis na tapusin na lang kaysa magawi. Araw-araw, ganito lang ang nangyayari, kaya't walang katapusan kung magawi. Mabilis akong angkat. Kung magagawa ko yon, makakalaya ako sa ganitong paghihilahan. Iyon ang aking motibasyon sa pagtatrabaho. Hay, overtime na naman. Tapos na naman ang trabaho ko eh. Ngayon, nag-isalis ako sa isang general hospital. Dahil sa napakaraming impormasyon ng pasyente na kailangang i-manage, karaniwan na ang electronic health records. Kaya, madalas ang request mula sa mga ospital. Magandang araw po, ako po si Marco. Kapag bubukas ang bagong kliyent, hindi ako agad nausap tungkol sa trabaho. Mahalaga ang timing. Kung hindi mo palalampasin ang timing, kayang-kaya mong gawin ang lahat gamit ang galing mo sa pagsasalita. Maraming salamat po. Alis na po ako ngayon. Maganda ang resulta. Makakakuha ako ng kontrata dito. Babali ako kapag may oras. Ilang buwan pagkatapos bumisita ako muli sa ospital. Wala bang magandang balita? Ayaw kong ses na pangit. Ngayon iwanan ko ang magandang impresyon. Pasensya na po, ako po si Marco. Marco, tamang-tama, sinalubong ako ng Head of General Affairs. Tamang-tama na. Pinag-usapan kasi namin na kailangan namin ng bagong sistema para sa electronic health records. Napagawa na kami ng quotation sa iba-ibang kumpanya para makapili. Gusto niyo rin bang makpropose ang kumpanya niyo, Marco? Opo, gusto ko po sanang ma-propose ang aming kumpanya. Wait pala ang papunta ko, agad ako na simulang mahanda ng dokumento. Maraming request mula sa ospital. Sa tulong ng iba pang departamento, isa-isa kong pinag-isipan ang pinakamagandang plano. Habang nagtatrabaho ako sa harap ng PC para mahanda, dinala ng department head ang isang tumpok ng dokumento. Gawin mo rin to. Department head, abala po ako sa paggawa ng proposal na to ngayon. Pwede po bang sa iba niyo na lang ipagawa? Abala ang lahat. Huwag kang maging tamad. Hindi gustong ng department head na nakaroon ako ng malaking deal. Kaya't inaasar niya ako sa kahit anong paraan. Sa ngayon, puro overtime ako. Ngunit dahil sa nakaka-inspire na trabaho, hindi ko ganong napansin ang pambubuli ng department head. Sa wakas, bukas na ang negosasyon. Kung matutuloy ito, bilyon-bilyong pera ang gagalaw. Kung matagumpay ako dito, makikita ko na ang daan patungo sa paangat ng posisyon. Dapat kong matagumpay at ipakita ang aking kakayahan. Muli kong sinuri ang mga dokumento para walang pagkakamali at binasa ito ng paulit-ulit para masagot ng maayos ang anumang tanong. Handa na ako, ngunit para siguraduhin, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Habang nakinat ako para makreset ng isip, tinawag ako ng department head. Gusto kang kausapin ng presidente? Pumunta ka agad sa opisina ni Presidente. Gusto akong kausapin ng presidente? Bigla naman. Hindi ko maitago ang aking pagtataka. Ang kasalukuyang presidente ay sikat na sa kanyang galing mula nang siya ay bagong empleyado, at mabilis siyang umangat sa posisyon bilang presidente sa napakabatang edad. Mula nang maging presidente, lalo niyang pinalaki ang performance ng kumpanya at pinatibay ang posisyon nito bilang nangungunang kumpanya sa industriya. Napakagaling niyang tao. Hindi ko siya madalas makaharap at lahat ay narinig ko lang sa sismis. Baka dahil sa malaking negosasyon bukas, mabibigay siya ng pampalakas ng loob. Tuwang-tuwa akong pumunta sa opisina ng presidente. Pasensya na po. Dinala ko na si Marco. Papasok ko sa opisina ng presidente. Sumunod ako sa department head.
at nakita ko ang isang lalaki na nakatayo at nakatingin sa amin. May aura siya. Nakaharap ko na ang maraming presidente ng kumpanya. Ngunit ang Presidente Ramos na ito ay nakakakaba. Salamat Gino. Ikaw si Marco, di ba? Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Kumusta ang trabaho? Opo, lubos po akong nasisiyahan. Masaya rin po akong makipag-usap sa iba. Handa na po ako para sa negosasyon bukas. Siguradong magtatagumpay ako. Nasisiyahan ka? Sumimangot ang presidente. May nasabi ba akong mali? Gusto mo raw maaral sa probinsya, di ba? At narinig ko rin na si Gino ang humahawa ng negosasyon bukas at naksisikap siya. Ha? Biglaan ang lahat, kaya hindi ako makasagot. Kailan ko sinabing gusto kong pumunta sa probinsya? At ipinasa kay Department Head Gino. Dahil sa gulat, hindi ako makapagsalita. Sinaway ako ng Department Head. Opo. Ipaubayan niyo po sa akin ang negosasyon bukas. Handa na rin po ako ng husto. Ako po si Gino ang magtatagumpay. Hindi naman kasama ang department head sa proyektong ito. Hindi siya nahanda. Kaya, Marco, kailangan mong pumunta sa subsidiary at mag-aral mula sa simula. Biglang sinabi ng presidente na lumipat ako. Teka muna, hindi ko po kailanman sinabi na gusto kong maaral sa probinsya. At ako lang po ang naghirap sa paghahanda para sa negosasyon bukas. Napipilit akong kumbinsihin ang presidente na mabago ang isip. Ngunit sumimangot ang presidente na mukhang nahihirapan. Bakit hindi mo subukang lumipat at magkaroon ng karanasan sa ibang lugar? Nakita kong ngumiti ng nakakaloko ang department head sa tabi ko. Pinuha niya ba nila ako? Nang makita ko ang ekspresyon ng department head agad kong nantindihan. Kahit hindi niya ako gusto, hindi ko inakala na gagawin niya ito. Bakit pinaniwalaan ng presidente ang ganoong kwento? Tapos na ang usapan. Umalis ka na. Malamig na sinabi sa akin na G. Presidente. Hindi ko maitago ang aking pakagulat at bumalik ako sa aking mesa. Pinahirapan ko na nga. Tapos tinanggal ako bago pa man magsimula. Kinabukasan, humihila ako ng bigat na papapasok ng trabaho. Lahat sila ay nagsitsismisan tungkol sa akin. Lilipat na raw si Marco sa probinsya. Hindi raw kasi sila makasundo ngang department head. Parang ayaw niya rin naman dito, kaya okay na yan. Kung mawala ang isang magaling, makakaroon din ako nga pagkakataon, kaya medyo swerte ako. Nakalaganap na pala ang sismis na lilipat ako. Alam ko na, ngunit walang matatanggol sa akin. Habang nalulungkot ako at wala akong ginagawa, tinawag ako ng department head. Ako ang hahawak ng negosasyon ngayon, kaya ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento na inihanda mo. Grabe naman yan. Pinahirapan kong maghanda. Ako ang department head, ang papalit sa negosasyon na iniwan mo. Dapat kang magpasalamat. Iniwan ko. Hindi ko kailanman sinabi na gusto kong pumunta sa probinsya. Ah, ganun ba? Pero pasensya na. Utos ng presidente yan. Wala kang papipilian kundi ang lumipat sa probinsya. Wala nang saysay ang anumang sasabihin ko. Kaya pilit akong inilipat sa subsidiary sa probinsya. Ngayon po ako magsisimula ng trabaho dito. Ako po si Marco de la Cruz. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ikaw si Marco. Ako si Presidente Manolo. Kahit maliit lang ang subsidiary sa probinsya, may maganda rin naman dito. Huwag kang masiraan ng loop at magsikap. Makakatulong ako sa iyo kaya masikap ka. Magandang tao. Dahan-dahan siyang magsalita at parang isang mabait na lolo. Kung hindi niya sinabi na siya ang presidente, hindi ko malalaman. Nang ilipat ako, sarado na ang daan ko sa paangat. Kahit magsikap pa ako rito, miserable lang ako. Malamang, walang malaking trabaho sa probinsya, kaya okay lang na tahimik lang ako. Baka kailangan ko ring mag-isip tungkol sa paglipat ng trabaho. Habang nang iisip, napansin kong nasa harap na ako ng sales department. Ito ang sales department? Well, iba ito sa dati. Ang sales department ay isang maliit na kwarto na may 4 na mesa lang. Ibig sabihin, ito na ang lahat ng tao? Ang kokonti naman? Ay! Biglang may tumawag sa akin mula sa likod. Nang lumingon ako, isang napakagandang babae ang nakatayo. Maligayang pagdating sa sales department, ako si Jessica Cruz, ako ang magiging mentor mo. Nice to meet you. Kahit kokonti lang kami, malalim ang aming koneksyon at magandang departamento ito. Umaasa ako sa iyo, Marco. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Magtutulungan tayo at magsisikap. Tulungan. Sale ay individual spot, di ba? Bakit mo sinasabi ang maganoong salita ngayon? Bagong empleyado lang ako dito, pero may karanasan naman ako, di ba? Sige, okay lang. Huwag lang magulo. Ikinagagalak ko po kayong makilala.
May karanasan po ako sa sales, pero hindi ko po alam ang tungkol sa kumpanyang ito, kaya pakiusap po, turuan niyo ako. Ipabaya mo sa akin. Department Head, nandito na si Marco, kumusta? Ako si Department Head Mateo, ang Sales Department Head. Siya si Gino, at siya naman si Jessica, ang iyong mentor. Apat na kayo sa Sales Department, kasama ka. Salamat at nandito ka. Medyo mahirap kasi ang tatlo lang. Umaasa ako sa iyo. Magsisikap ako. Hindi ko inakala na ganito ako sasalubungin, parang napaka-casual sa probinsya. Hoy Marco, free ka ba mamayang gabi? Pinag-uusapan namin na magkaroon ng welcome party para sa iyo. Welcome party. Kung mayroon kang ibang plano, pwede namang ibang araw. Ano sa tingin mo? Wala po akong anumang plano. Sige, decided na. Lahat, magsikap tayo sa trabaho ngayon. Ang kumpanya ba ay ganito kasaya? Parang ang dami nila talagang nag-engage. Basta, gagawin ko lang ang trabaho ko. Umupo ako sa aking mesa at inayos ang aking magamit. Tinawag ako ni Jessica. Marco, pupunta tayo sa isang importanteng client ngayon, kaya sumama ka. Samahan mo ako hanggang sa masanay ka sa paraan ng kumpanya namin. Sa totoo lang, gusto kong gawin ang sarili kong paraan, pero kung makikilala nila ako, mas madali ang trabaho sa hinaharap, kaya. Sumama ako sa kanya. Sinundan ko si Jessica sa isang importanteng client. Hindi ito isang malaking kumpanya sa siyudad, ngunit lagi silang nagre-request kapag kailangan nila system development. Magandang araw po, Jessica po. Dinala ko po si Marco, ang bagong naming empleyado. Sana po ay makatulong din siya sa inyo sa hinaharap. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ako po si Marco. Bihira ang bagong tao. Ikinagagala ko rin kayong makilala. Kumusta, President? Wala pa naman akong plano para sa bagong sistema. Pero Jessica, alam mo ba, ang apo ko, sinabi niya na lolo, ang bilis lumaki nga bata, ang cute talaga, ang cute naman, nakakarilata talaga sa mga bata, di ba? Wala ba kayong picture? Ay marami, ito, ang cute. Ang dalawa ay patuloy na nag-usap tungkol sa apo ng presidente. Hindi ba kami pupunta rito para mag-usap tungkol sa trabaho? Kung gayon, oras na, babalik kami. Inaabangan ko ang mga bagong litrato. Kung may trabaho kayo, tatawagan namin kayo. Sa huli hindi kami nakapag-usap tungkol sa trabaho. Sayang lang sa oras to. Hindi ba kami dapat mag-usap tungkol sa trabaho? Ang pag-usap tungkol sa apo niya ay sa totoo lang, walang kwenta. At, ang bagal ng proseso, kaya pala maliit lang ang kumpanyang to. Ay, hindi ganun. Nakasulat sa mukha mo? Oh, siguro nga, mabagal. Pero, mahalaga rin ang pabuo ng relasyon na pwede mong kausapin ang kahit ano. Kung magre-request ka ng trabaho, mas maganda kung kausap mo ay madali kausapin, di ba? Ang presidente na yon, lagi siyang nag-request sa amin kapag kailangan, mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa matao. Makikinig ka sa lahat ng kanilang sinasabi, at kung minsan, malalaman mo ang kanilang pangangailangan. Siyempre, kasama na ang trabaho. Makikinig at makikipag-ugnayan ka sa kanila, iyan ang aming paraan. Wala pa akong nakilalang tao na ganon ang pag-isip, kung paano ka makakakuha ang kontrata ng mas epektibo sa maikling panahon. Iyon ang sukatan ng galing, talaga bang matatagumpay ang paraan na yan? May isa pa akong kumpanya na gusto kong puntahan. Hindi pa kami nakakakuha ng kontrata, pero sa tingin ko, maganda na ang aming relasyon. Pumunta kami sa isa pang kumpanya. Isa itong maliit na kumpanya na may mas mababa sa 10 empleyado. Ilan beses na silang bumibisita sa kumpanyang to, wala pa ring kontrata. Si Jessica ay pumasok ng sanay na sanay. Magandang araw po, Jessica po, nandiyan po ba ang presidente? Nandito ka pala, Jessica. Bumalik ka na naman. Sa totoo lang, napausapan namin na ma-digitize na rin sa kumpanya namin matapos naming marinig ang sinabi mo. Sa ganitong lumang kumpanya, hindi na rin pupunta ang kabataan. Talaga po, gusto po namin kayong tulungan. Marami kaming hindi alam, kaya kung si Jessica ang hahawak, malaking tulong sa amin. Ihahanda ko po ang materyales na madaling maintindihan sa susunod. Sa ganun, nakaroon ng bagong kontrata si Jessica. Grabe, totoong nakakakuha siya ng kontrata sa ganitong paraan. Dahil sa palaging tensyonadong departamento sa sentro at ang pilit na paglilipat sa akin dito, nakilala ko ang mababait na tao. Naaki ako sa paraan ni Jessica. Palagi akong nagbebenta ng nakatuon lang sa efficiency. Pero kaya ko bang gawin nyo? Kaya ko ran bang gawin nyo? Nahihiya ako sa dati kong pagiging mayabang.
Anong elitista ng headquarters? Kaya ko bang magtagumpay dito? Nang hindi ko namamalayan, naibahagi ko ang aking nga padududa kay Jessica. Hindi ko kailanman narinig ang usapan ng client dati. Inakala kong ang isang mahusay na salesperson ay ang makakapagpasang-ayon sa client gamit ang galing sa pagsasalita. Pero, napakaganda ng paraan mo, Jessica. Ngumiti si Jessica at tiningnan ako sa mata. Kaya mo, narinig ko ang sismis tungkol sa'yo bago ka pa dumating. Marco, nakakakuha ka raw ng kontrata sa iba't ibang kumpanya, di ba? Hindi mo magagawa iyon kung hindi mo inisip ang tungkol sa client at efficiency lang ang iniisip mo. Masaya ako nang diretsahan niya akong sinabihan na kaya ko. Kahit gaano pa karaming kontrata ang nakuha ko, lagi lang ako inaasangam nga kasama ko. Hindi ko inakala na may taong ganon ang pag-isip. Salamat po. Ito ang unang beses na may nagsabi sa akin ng ganun. Ganun ba? Walang mga mata ang iba. Sige. Ngayon welcome party na. Tara na. Tinula ako ni Jessica sa likod at nasimulang lumakad. Ang lapit niya. Pero hindi ko naman ayaw. Sa halip, masaya ako. Medyo mainit ang likod ko kung saan ako hinawakan ni Jessica. Matagal na rin ang huli kong naisip na may taong mainit. Dumating kami sa welcome party venue at nakaupo na ang dalawa pang kasama. Oh, narito na kayo. Naghihintay kami. Tara, ngayon ang araw ng bida, kaya umorder ka ng kahit anong gusto mo. Ito ang unang beses na nakadalo ako sa company party. Dati, puro business dinner lang ang mga party na pinupuntahan ko at hindi ako kailanman nakainom sa ganitong kaluwag na kapaligiran. Marco, nagitapos ka pala sa Ganuongi Universidad. Galing, ang gitalino mo, mahina ako sa pag-araw, kaya umahanga ako sa'yo. Ay, hindi po, huwag kang maging mapagumbaba. Galing yan, di ba, Jessica? Opo, sa tingin ko rin, at anong ikinahihiya mo? Ang pulang mukha mo. Ay, hindi. Hindi pa ako kailanman pinuring ganon. Dahil direkta silang pumupuri, hindi ko maiwasang mamula. Noon kapag pinag-usapan ang universidad ko, laging inggit ang naririnig ko. Ang welcome party ay tumagal hanggang sa pangatlong round, at sa wakas ay natapos na. Naglakad ako sa daan na may umiyak na mga insekto para magpalamig. Nang tumingala ako sa langit, nakita ko ang isang napakagandang kalangitan na puno ng bituin na hindi ko pa nakita. Ang ganda ng bituin dito. Kailan ko huling tiningnan ang langit? Siguro, tama nga na pumunta ako rito. Naisip ko iyon, at desidido akong magsikap ulit mula sa simula gamit ang paraan dito. Nang masanay ako na ang maisang lumalabas para masalis. Nagpasya akong makinis sa mga client ng husto tulad ni Jessica. Ito ay nakakakuha ng magandang reaksyon mula sa mga client. Salamat palagi Marco. Ikaw ang unang tao na ganun makinig. Siguro, sa kumpanya mo na ako magre-request. Maraming salamat po. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po. Sa ganun, sunod-sunod akong nakakuha ng magakontrata. Nakakuha ka na naman ng kontrata. Galing mo, laging pinupuri ako ni Jessica. Sobrang saya ko dito. Medyo nahihiya ako kapag hinahaplos niya ang aking ulo. Ngunit dahil may kasama akong si Jessica sa parehong departamento, lumalakas ang look ko. Malamang, sobrang pula ng mukha ko ngayon. Nahihiya akong yumuko at sumagot ng medyo malamig dahil po sa gabay ni Jessica. Magsasalita ka na naman ng ganyan, Marco. Malaking tulong ka sa kumpanya namin dahil sa iyo. Umaasa pa rin ako sa iyo. Ngumiti sa akin si Jessica. Ang taniman ng palay sa bayan ay mukha na ring maganda. Sanay na rin ako sa kalangitan na puno ang bituin. Sa loob ng isang buwan, nakasanayan ko na ang kumpanya at iniisip ko na baka maganda nga na maksikap dito ng matagal. Nang pumasok ako sa trabaho, naghihintay na si Jessica. Mukha siyang nagmamadali. Dumating ka rin. Kilala mo ba si Gino Torres? Sabi niya, dati mo raw siyang boss? Department head? May nangyari ba? Gusto raw niya na makita kayo, kaya bigla siyang dumating. Anong kailangan niya ngayon? Hindi ko may tago ang aking inis. Pagkatapos niyang paalisin ako, ngayon bumabalik siya. May nangyari ba sa taong yan? Gusto mo bang sabihin ko sa kanya na umuwi na? Pwede ko ring hilingin sa department head. Ayos lang po. Ako na po ang kakausap sa kanya. Nasaan po siya? Nasa likod, sa kwarto, naghihintay. Sa totoo lang ayoko na siyang makita. Siguro, dumating siya para mang-asar. Pagpasok ko sa kwarto, mayabang pa rin ang department head. Malamig akong nagsalita, ano po ang kailangan niyo? Ano ba yan? Parang naging tigre ka na walang ngipin. Mukhang nasanay ka na sa probinsya. Ganun po ba? Kailangan ko na pong pumunta sa client. Pwede po bang sabihin niyo na lang ang kailangan niyo? Hoy, ikaw. Sige. Pwede kang bumalik sa headquarters.
Gagamitin ulit kita bilang aking subordinate. Mas maganda sa headquarters kaysa sa probinsya, di ba? Walang kwenta. Ngayon lang niya yan sasabihin? Anong pinaksasasabi mo? Pagkatapos mo akong paalisin ng pilit? Wala akong bala na bumalik sa ilalim mo? Kung ganun ang mangyayari, magre-resign na lang ako. Ano? Nabibigay na nga akong pakakataon sa iyo. Anong pinaksasasabi mong convenient? Basta umuwi ka na. Nagagalit pa rin ang department head, ngunit wala na akong bala na pumatol sa kanya. Habang nag-isip ako kung paano siya paalisin, pumasok si Presidente Manolo. Ano ba yan? Ang ingay. Sumimangot ang department head at sinabi, "Sino ka?" "Kausap ko si Marco." "Huwag kang mangyalam, matandang kupal." "Matandang kupal? Ako ba ang tinutukoy mo?" "Ako si Presidente Manolo, ang presidente rito." "Narinig ko ang sigaw mo hanggang sa labas. Marami kang sinasabing bastos kay Marco, di ba? Dapat kang humingi ng tawad ng maayos." Presidenta. Ang presidente lang ang subsidiary ay nagyayabang. Ha? Presidente lang ako ng subsidiary pero marami akong narinig tungkol sa iyo. Ang negosasyon na inihanda ni Marco ay inagaw mo, tapos nawala sa ibang kumpanya, di ba? At narinig ko rin na ang mga client na hinawakan ni Marco dati ay nawala dahil ikaw ang humawa. Paano mo nalaman yan? Hindi lang yan. Inaasar mo ang mga subordinate na mas magaling sa iyo at inaagaw mo ang kanilang tagumpay. Mukhang marami kang ginawang masama, hindi lang kay Marco. Anong pinasasasabi mong kalokohan? Subsidiary man o hindi, mayroon kang dapat at hindi dapat sabihin. May ebidensya ka ba? Kung mayroon ilabas mo. Hindi kita palalampasin kung nagpapantasya ka lang. Napakamakulit ng taong ito. Habang naiinis ako, biglang may nagsalita. Walang ebidensya? Ako ang nagsabi kay Manolo, nang hindi ko namamalayang dumating si Presidente Ramos. Bakit narito ang presidente ng headquarters? Pasensya na po Manolo, bastos ang aking subordinate. Gino, si Manolo ang dati kong boss. Marami siyang itinuro sa akin noong bata pa ako, at magkaibigan pa rin kami. Humingi kang tawad ng maayos. Ang department head ay namutla at hindi makapagsalita. Ang yabang niya kanina ay nawala na. Mula nang mawala si Marco, sinabi ko na kung hindi mo matutugunan ang pakalugi, ibababa ko ang posisyon mo. Bigla kang nag-leave, kaya nagduda ako at bumisita rito. Hindi ko inakala na magagawa mo ang ganitong kalaking problema. Gumaling ang presidente sa akin at yumuko. Marco, paumanhin, alam kong magaling ka, pero inakala ko na kung mananatili ka sa departamento na yon, masisira ka. Kaya pilit kitang inilayo kay Gino. Narinig ko rin ang tungkol sa mga masasamang ginawa ni Gino. Mukhang marami kang pambubuli na natanggap. Paumanhin sa biglaang paglilipat sa iyo. Akala ko, panik ngang department head ang presidente. Hindi ko inakala na pinahahalagahan niya ako. Pagkatapos, galit na sumiga ang department head presidente. Hindi ko po sila binubuli. Huwag kang maging makulit, nakakahiya. Ang ibang empleyado ay nagpapatunay din. Wala kang kakampi. Bibigyan kita ng karampatang parusa kaya mahanda ka. Napipilit ang department head na humanap ng dahilan, ngunit hindi na siya makakaiwas. Bumagsak siya. Marco, gusto mo bang bumalik sa amin? May puwesto ako bilang department head ng sales. Maraming client ang nagtatanong kung nasaan ka. Gusto ko ulit ang tulong mo. Hindi ako agad makasagot. Kaaki-aki ang pagkakaroon ng malaking trabaho ngunit gusto ko rin ang kumpanyang ito. Bigla naalala ko ang mukha ni Jessica. Ang mataw dito, napakabait sa akin kahit biglaan ang pagdating ko. Kaya kung gialis ako ng ganito kabilis. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Presidente Manolo, ayos lang. Sa totoo lang, malaking tulong sa amin kung mananatili ka Marco. Pero mas maganda kung gagamitin mo ang iyong kakayahan sa isang mas malaking lugar. Kung babalik ka sa headquarters lahat kami ay susuporta sa iyo. Presidente Manolo, hindi ko inakala na susuportahan niya ako, napakabait at malaking tao niya. Pakiusap Marco, ito ang pakiusap ko, yumuko si Presidente Ramos sa akin. Kung ang presidente ay ganito ang pagsasabi. Sige po, maraming salamat ulit. Yumuko ako sa presidente at nagpasya akong bumalik. Masaya ako dahil kailangan nila ang aking kakayahan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng farewell party para sa akin ang lahat sa sales department. Kahit maikli lang ang panahon ko dito, naku, Marco, mamimiss ka namin. Akala ko, magiging close na tayo. Sabi ni Jessica, pagkatapos ay medyo sumimangot at tumalikod. Mamadali akong nagsabi, ako rin Jessica, mamimiss kita. Sinubukan kong pagandahin ang look niya. Si Jessica lang? Tanong ng department head. Oo po, siyempre, mamimiss ko po kayong lahat.
Nakmamadali akong sumagot, at pagkatapos ay nagtawanan sila. Mukhang niloloko lang ako. Mula noon, para hindi maging malungkot ang kapaligiran, nag-enjoy kami ng husto. Nang matapos ang party, lasing na ang lahat. Malayo ang lugar sa istasyon ng jeep at mahirap makahanap ng taxi. Dahil hindi naman kalayuan ang magabahay nila, naglakad na lang kami at isa-isang inihatid. Kung sa headquarters pa rin ako, malamang ay magrereklamo ako na sayang sa oras ito. Pero ngayon, gusto ko na ang tahimik na oras na ito. Sa huli, inihatid ko si Jessica, at kami na lang ang dalawa. Nang tumingala ako sa langit, maganda ang buwan. Kung babalik ako sa headquarters, hindi na kami makikita ng ganito. Medyo nalulungkot ako. Nang isipin ko iyon, natural lang na lumabas sa bibig ko. Ah, gusto kita Jessica. Nagulat ang mukha ni Jessica. Biglaan naman ito, sigurado akong nahihirapan siya. Baka, naging mabait lang sa akin si Jessica dahil bago ako. Ah ano, pasensya na, habang nakmamadali akong maganap ng sasabihin, nauna si Jessica na magsalita. Hindi, nagulat lang ako. Akala ko, kailangan ko ng sumuko dahil babalik ka na sa headquarters Marco. Ha? Ibig sabihin, masaya ako, sa totoo lang ako rin, sagot ni Jessica, habang namumula ang mukha at nahihiya. Ang Department Head Gino Torres, dahil sa kanyang mga masasamang ginawa sa kanyang mga subordina, ay na-expose at binawasan ang suweldo. Bumaba siya sa pagiging ordinaryong empleyado at inilipat sa ibang departamento. Sa totoo lang, dapat siyang magpasalamat na hindi siya tinanggal. Mukhang hindi siya nasisiyahan na ang isang dating subordinate ay naging boss niya, kaya sa simula, inaaway niya ako at nagbibigay ng mayabang na payo. Pero nang sabihin sa kanya sa harap ng lahat na, magsimula ka muna sa paggawa ng maayos sa sarili mong trabaho, hindi na siya nakasagot at ngayon ay tahimik na lang. Sa halip na si Department Head Gino, ako na ang naging Department Head. Sinimulan ko ang pagbabago ng kapaligiran na punong-puno ng paghihilahan. Mas maganda kung matutulungan ang lahat para sa kumpanya. At isa-isa kong binisita ang nalayan na pinaglingkuran ko noon para humingi ng tawad. Sa kabutihang palad, marami sa mga kumpanya ang nagsabi na kung bumalik ako, okay lang na makipaugnayan ulit. Ang isang mahirap na bahagi ay naging long-distance relationship kami ni Jessica. Pero, ngayon ang aming unang date sa matagal na panahon. Department Head, kumusta? Mayos ba ang trabaho? Mayos ang trabaho? Kahit malungkot na malayo ako kay Jessica. Pero, kung sa subsidiary na lang ako, okay lang, di ba? Ha, ewan ko. Ikaw ang dapat magsasabi niyan, Marco, sa isang romantikong lugar, di ba? Mukhang ang aking kalungkutan ay malapit nang matapos. Sa simula, inakala kong pinakamasama ang lahat ng pilit akong ilipat ng aking boss. Pero, doon ko natutunan ang mahalagang bagay bilang isang tao. Kahit subukan mong paangatin ang sarili mo sa pamamagitan ng pagpapabasa sa iba, makakaroon lang ng paghihilahan at hindi ka makakagawa ng magandang trabaho. Nakita ko na rin ang matao na sira ang buhay dahil sa sobrang pagiging makasarili. Ang pagtutulungan at pag-unayan sa iba ng may pagmamalasakit, iyan ang mahalaga. Ngayon, sa tingin ko, talagang maganda ang nangyari sa paglilipat sa akin. Kasi, nakaroon ako ng magandang kasintahan. Hindi ko kalilimutan ang karanasang ito at gusto kong harapin ang trabaho at personal na buhay ng may kabaitan sa lahat ng oras. Isang makabagbag damdaming aral mula sa buhay ni Marco. Pero teka, hindi pa tapos ang ating kwento. Siguraduhin na kayo ay nakasubscribe at nakalike at i-share ang video na ito para hindi ninyo mapalampas ang kahuli-hulihang bahagi ng ating saga. Ngayon, susundan natin ang kwento ni Manang Nena Santos. Isang pancit palabok pa, isang maliit na batang lalaki ang masiglang nagsalita. Sa kanyang palat, may isang 50 sentimong barya. Umuwi kaya siya para mag-grocery. Nandito kami sa isang lumang pansiteria na nakatakdang baklasin. Alas 10 ng gabi. At handa na sana akong isara ang tindahan. Ngunit may dumating na maliit na customer na ngayon ko lang nakita. Habang nagtataka, inihanda ko ang pancit palabok. Pumasok siya sa dining area. Siyempre, hindi mabibili ang pancit palabok sa 50 sentimo. Ngunit para sa tindahang ito na nakatakdang ipasara, masaya na ako na mayroong ganito ka-cute na customer. Pwede bang kumain dito? Siyempre, pwede. Ang sarap ng pancit palabok. Ang saya-saya ko na makita ang ganyang ngiti. Ako ang pinakamasaya. Ayoko pang itigil ang ganito kasayang trabaho. Akala ko, hindi ko pa alam na ang pakikita namin ay mababago sa kapalaran ko anang bayan na ito. Ang pangalan ko ay Maria Santos o Manang Nena. Mayroon akong pansiteria malapit sa istasyon. Dati, ang kasadang ito ay puno ng kainan, tindahan ng gamit,
at damit. Ngunit ngayon, tahimik na ito. Ang mga customer ay lumipat na sa malaking shopping mall at department store na malapit. Nang tatay ko pa ang napapatakbong ng tindahan, maraming tao ang dumadaan. Ngunit ngayon, ilan na lang ang nakikita ko. Narinig ko rin na may sikat na pansiteria chain sa food court ng shopping mall. Maraming beses kong pinaisipan kung dapat ko pa bang ipapatuloy ang papapatakbong ng tindahan sa ganitong lugar na walang tao. Pero ang tindahang ito ay puno ngang alaala ng aking pamilya. Gusto kong ipagpatuloy ito hanggat maaari. Ang lugar sa paligid na istasyon ay patuloy na nagbabago. Kapag sumusobra ako sa daan, nakikita ko ang mga bagong kalsada at tindahan na nakakasilaw. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman ko na ang tindahan ko lang ang naiwan sa nakaraan. Magandang araw po, narinig ko ang boses at nagulat ako. Sa likod ng counter, nakatayo ang isang magandang babae na ngayon ko lang nakita. Parang isang babae na masarap mamili sa department store. Bakit siya narito? Saglit kong naisip na baka nawawala siya, ngunit agad kong napansin na siya ay isang customer. Tuloy po kayo, isang pancit palabok at isang seafood pancit palabok, pa? Opo, salamat po. Sanay na ang aking kamay sa paglalagay ng bagong lutong pancit palabok sa pakat sa plastic bag. Nang makuha ng customer ang pancit palabok, ngumiti siya ng bahagya. Ang pancit palabok dito ay parang panlasa ang bahay, kaya't gusto ko talagang kumain. Dati pumupunta ako rito kasama ang aking makaibigan. Ganun po pala, masaya po ako na bumalik kayo. Nitong na nakaraang araw, medyo pagod ako. Kaya't nang maisip ko kayo, masaya ako na bukas pa rin ang tindahan niyo. Kapag sinasabi niya iyon, nararamdaman kong, mabuti at nagsisikap pa rin ako. Kaedad ko siya, kaya't siguro, customer siya nung panahon pang ang tatay ko. Mula noon madalas siyang bumabalik sa tindahan. Palagi siyang bumibili ng dalawang order, kaya siguro kinakain niya iyon kasama ang kanyang asawa. Narinig ko na ikinasal siya kamakailan. Ganito na kami ka-close, kaya't pwede na kaming makwentuhan. Ang pakikipausap sa kanya ay naging libangan ko. Ilang taon pagkatapos, habang nakikita ko ang office building at magagandang commercial establishments na lumalago sa paligid ng istasyon, para bang nangyayari iyon sa iba. Ngunit sa huli, nakatanggap din ako ng notice of eviction. Gusto raw nilang buwagin ang magusali at tindahan sa paligid para maktayo ng hotel. Dahil sa pagiging luma ng gusali, wala akong masabi para tumanggi. Sa totoo lang ang tindahan ko na lang ang natira sa kasadang ito. Ang kapitbahay kong sari-sari store and coffee shop sa tapat ay naksara na noong nakaraang taon. Matagal ko nang tinanggihan ang notice of eviction. Dahil ito ang iniwan ng tatay ko at dahil may mga customer pa ring nangangailangan nito, sabi ko. Ngunit nitong mga nakaraang taon, lalong lumala ang sitwasyon at hindi na rin bumali ang customer na babae na dati kong regular. Baka panahon na para sumuko. Tiningnan ko ang sulat at kinuha ang ballpen para pirmahan ang kontrata. Tiningnan ko ang look ng tindahan na puno nga alaala at inayos ang nga ito sa aking isip. Habang napapahayang ang damdamin, naramdaman ko ang presensya ng tao. Isang pancit palabok pa. Isang maliit na batang lalaki ang masiglang nasalita. Magandang gabi po. Saglit lang po. Umuwi kaya siya para mag-grocery. Pero gabi na. Alas 7 na gabi. Bakit siya pumunta sa tindahan na ito? Habang natataka ako sa maliit na customer na ngayon ko lang nakita, inihanda ko ang pancit palabok. Pumasok siya sa dining area. Siyempre, hindi mabibili ang pancit palabok sa 50 sentimo. Ngunit para sa tindahang ito na nakatakdang ipasara, masaya na ako na mayroong ganito ka-cute na customer. Pwede bang kumain dito? Siyempre, pwede. Okay lang naman, pero hindi ba mag-alala ang magulang niya? Bukod doon, mukha siyang matalino at hindi mukhang nawawala. Inilagay ko ang pancit palabok sa plato at inilagay sa mesa. Masunurin siyang nakdasal bago kumain. Nang kainin niya ang mainit na pancit palabok, parang nakita ko ang dati kong regular customer. Siya rin, ganon din ang ngiti. Ang sarap, tanong ko agad. Ngumiti ng masigla ang batang lalaki at sumagot. Opo, ang sarap. Ganon ba? Salamat. Ang sarap ng pancit palabok. Ang saya-saya ko na makita ang ganyang ngiti. Ako ang pinakamasaya? Ayoko pang itigil ang ganito kasayang trabaho. Siguro, dapat kong isipin ang paglipat ng lugar. Pero dahil sa lugar na ito, bumabalik ang nga dating customer. Kaya ko bang magsimula ulit sa ibang lugar? Habang naisip ako, napansin kong tumigil ang bata sa pagkain. Bakit? Busog ka na? Opo, hatiin ko po sana sa nanay ko. Gusto rin na nanay mo ang pancit palabok? Opo.
Gusto ko pong hatiin sa nanay ko. Ang bait at cute niya. Okay lang. Kainin mo na lang yan. Bibigyan ko ng isa pang pansit palabok ang nanay mo. Pero, wala akong pera. Okay lang. Service na yan. Isasara ko na rin ang tindahan at may natira pa akong sangkap. Sumang-ayon ang batang lalaki at nagpatuloy sa pagkain ng pancit palabok. Alas 8 na ng gabi. Siyempre, nag-alala ako na mag-isa lang ang bata, kaya't inihatid ko siya. Sumunod ako sa batang lalaki sa loob ng 10 minuto. Ay, doon po. Sabay turo niya. Nagulat ako, 130, palapak na luxury condominium tower, sikat sa lugar na ito, mukhang mayaman pala ang batang ito. Dumaan ang batang lalaki sa mahigpit na security ng entrada, dala-dala ang plastic bag na may pancit palabo, hindi ko maiwasang mapangiti. Sige, dito na lang ako, opo salamat po. Habang kumaaway siya sa akin may narinig akong boses na lalaki mula sa likod. Junjun. Ha? Isang lalaking nakasuot ng suit. Hindi ako ang tiningnan niya, kundi ang batang lalaki na papasok sa automatic door. Tatay. Tumakbo ang batang lalaki at yumakap sa lalaki. Junjun pala ang pangalan niya? Bagay na bagay sa kanya. Junjun, nasa labas ka na naman? Delikado yan. Sinabi ko na sa iyo pag uwi mo galing eskwela sa bahay ka lang. Pero, gusto kong kumain ng pancit palabok. Pancit palabok. Tiningnan akong lalaki, kaya't yumuko ako at ipinaliwanag. Ako po ang napapatakbong ng panciteria sa tabi ng istasyon. Dahil gabi na po, hinatid ko na po siya. Ganun po pala, pasensya na po sa abala. Ako po si David Lim. Siya po ang anak ko si Junjun. Ako po si Manang Nena Santos ng panciteria. Tatay, take home para kay nanay. Inangat ni Junjun ang plastic bag. Take home, pancit palabo, at kinuha mo ang pera? Ha? Ay, hindi po. Sarado na po kami, at service na lang po. Bukod doon, nang tingnan ko si Junjun, hindi ko maiwasang mapangiti. Marami po akong natutunan kay Junjun, higit pa po sa halaga ng pera. Kaya, huwag niyo na pong alalahanin. Pero ganun, sa ngayon, ito na. Kung mananatili pa ako rito, baka humingi pa ako ng pera, kaya't mabilis akong umalis. Ipinaalala sa akin ni Junjun kung gaano kaganda at kahalaga ang ngiti at damdamin ng taong kumakain ng pancit palabo. Napatanto ko na ang dapat kong pahalagahan ay hindi lamang ang pagpapatuloy ng tindahan, kundi kung ano talaga ang mahalaga. Kaya't hindi ko na kailangan ng pera. Ngunit kinabukasan, hapon, binisita ako ng maamang Lim sa aking tindahan. Gusto naming magpasalamat sa pagati mo kahapon. At gusto rin naming bayaran ang kulang na pera kahapon. At gusto naming kumain ng pancit palabo. Hindi ko na sila matanggihan. Ngayon, masayang kumakain ng pancit palabo si Junjun. Habang nakangiti akong nakatingin kay David na paminsan-minsan ay pinupunasan ang bibig ni Junjun, nakita ko ang isang taong ayaw kong makita sa harap ng tindahan. Manang Nena, narito ako para kuhanin ang kontrata. Magandang gabi. Siya ang land agent na inutusan ng redevelopment company. Mukha siyang maayos, ngunit magaling magsalita at mahirap kapak na galit. Ang kontrata ay patunay na sumasang-ayon ako na ipaubaya ang lupa na ito. Hanggang kahapon balak kong pirmahan. Ngunit mula nang makilala ko si Junjun, ayoko nang umalis. Napirmahan mo na ba ang kontrata? Pwede bang saglit pa? Hanggang sa makahanap ako ng lilipatan. Ngumiti siya ng sadain at bumuntong hininga ng malaki. Naku, matagal na kaming naghintay, di ba? Anong ginawa mo hanggang ngayon? Kung sa bagay, sa ganitong lumang panciteria, hindi ka na makakapagtayo ng tindahan saan man. Lumang-luma na nga, pero mayroon kaming regular customer, kaya huwag kang mag-alala. Maraming panciteria na iba, kung mawala to, walang makakaproblema. Kaya, pwede bang umalis ka na? Dahil sa pagpapahaba mo, hindi pa kami makapasimulan ng konstruksyon. Para bang ako ang may kasalanan? Wala naman akong obligasyon na umalis, bakit ko kailangan marinig ang ganoong salita? Pero ayaw kong masira ang relasyon namin. Pero kung masyado akong magiging tahimik, mapilang ako. Bukod doon, ayaw ko rin na marinig ng mag-amang Lim ang ganitong usapan, kaya susubukan ko sanang lumabas. Ngunit bago ako makalabas, lumabas si David at humarap sa land agent. Inutusan ka ba ng Lim Construction Company? Ha? Oo. Kakaiba. Hindi namin inutusan na mangolekta sa ganitong mapilit na paraan. Hoy, sino ka ba? Pasensya na, ito po ang aking calling card. Nang inilabas ni David ang kanyang calling card, natigilan ang land agent, lihim akong sumilip sa likod at nagulat din. Presidente Lim Construction Company David Lim ang nakasulat. Ang Lim Construction Company ay ang kumpanya na nangguguna sa redevelopment sa lugar na ito. Nakasulat din ang pangalan ng Lim Construction sa kontrata. Siya pala ang presidente?
Muling sinuri ni David ang pangalan ngang kumpanyang nan land agent at tiningnan siya ng may pakadismaya. Kailangan pa ba nating maksalita sa ganong kumpanya? Bababa ang kredibilidad ng aming kumpanya, kaya't muling pag-isipan namin ang aming relasyon sa inyo. Haha, ay ito. Hindi makakaiwas sa pagkagulat. Walang taong hindi magmamadali kapag kinikilala ng client ang kapalpakan sa trabaho. Kung ayaw niya, ihinto niyo ang pagpapabatlas dito. Hoy! Anong kalokohan yan? Sumiga ang isa pang boses na pumipigil sa sinabi ni David. Isang matandang lalaking nakaswot ng Filipiniana ang lumabas sa liko ng land agent. Tatay. Sumimangot si David. Ang taong tinawag na tatay ay kilala ang land agent at pinagalitan siya. Paano mo hindi marasolba ang isang tindahan? At sumilip siya sa loob ng panchiteria at tinawa ang pangalan ni Junjun. Ikaw, Junjun, huwag kang kumain ng ganitong pakay mahirap. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Sa salitang iyon, nairita ako, hoy, bastos yan, di ba? Kahit paman, sa harap ng may-ari ngang tindahan, wala nang silbi ang paggalang sa isang tindahan na malapit ng maksara, di ba? Ano? At sino po ba kayo? Pasensya na, ito ang aking calling card. Ngayon, ako ang kumuha ng calling card. Presidente ng Lim Hotel, Ricardo Lim ang nakasulat. Si Ricardo Lim pala ang may-ari ngang isang luxury hotel chain na may branches sa buong bansa. Ibig sabihin, ang hotel na itatayo kung alis ako ay ang kanyang hotel, at ang construction nito ay hawak ng kanyang anak si David. Gusto kong dalhin ang maraming turista at makatulong sa paglago ng lugar na ito. Pero pinipigilan ito ngang isang tindahan na walang customer. Masasara na ba ang tindahan na to? Ang inosente ngunit malungkot na boses ni Junjun ay tumagos sa aking puso. Ayoko po, paborito po yan ni nanay. Ikaw. Pinaksasasabi mo pa rin yan, huwag kang maging bastos at humiling ngang ganitong maruming tindahan at pakaing mahirap. Pinagalitan ni Tatay Cardo si Junjun. Paboritong tindahan ni nanay. At ang pangalang Lim. Mayroon akong naalala. Si nanay ni Junjun. Si Ana Lim, di ba? Opo, kilala mo si nanay. Oh, siyempre, regular customer ko siya. Ang babaeng regular customer na naging kaibigan ko ilang taon na ang nakakaraan. Siya pala ang ina ni Junjun at asawa ni David. Ang kanyang magandang figura ay kapansin-pansin sa lumang kalsada. Palagi siyang maganda ang ayos, na parang hindi bumibili ng pancit palabok. Sinabi niya na nakilala niya ang kanyang asawa nung kolehiyo at lumipat sa malapit, kaya wala siyang kaibigan sa paligid. Magkaedad kami at hindi kami naubusan ng pausapan. Naalala ko, sinabi ni Ana noon na kung minsan, masama ang trato ng asawa niya sa kanya. At kapag sobrang stress, siya, bumibili siya ng pancit palabok dito at kinakain nila ng makasama at nakikita niya ang kanyang mukha na nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng ilang sandali sinabi niya na buntis siya at kahit malaki na ang tiyan niya, pumupunta pa rin siya sa tindahan para mag-ehersisyo. Nang malaman niyang lalaki ang magiging anak niya, sinabi niya, ayoko na ang anak ko ay maging tulad ng tatay niya. Ayoko na siya ay isang tao na yayabang at nakakamali na ang pera at kapangyarihan ang batayan ng kanyang halaga. Gusto ko maging mabait siya at marunong tumulong sa mga nahihirapan. Pagkatapos nang malaman niya ang duwdet niya, sinabi niya rin na may malala siyang sakit. Kahit hindi na ako makapunta, mayroon pa rin nga tao na ililitas ng iyong pancit palabok tulad namin ng asawa ko. Pakiusap, ipapatuloy mo ang tindahan at pakainin mo ang anak ko. Mula noon, hindi na bumalik si Ana. Naisip ko na pero, hindi naman kami nakapalitan ng contact number kaya't hindi ko nalaman ang kanyang kalagayan. Ang pancit palabok na dinala ni Junjun kahapon ay inilagay namin sa altar ni Ana. Nalungkot ako na makita ko si David na nakatingin sa lupa. Ganon pala, talaga nga. Dahil sa ganong pakaing walang kwenta ang kinakain ni Ana, kaya siya namatay ng maaga. Galit na galit si Tatay Cardo at tiningnan ng masama si David. Mayaman si Ana pero ikaw, mahirap ka tapos napakasal kayo, hindi ko talaga gusto yan. Ang bata ay talagang walang pag-asa, sariling kasalanan niya. Ang samangang salitang yon sa sarili mong anak. Kaya pala sinabi ni Ana na ayaw niyang maging tulad ng tatay niya si Junjun. Totoo mahirap ako nun, pero dahil sa kumpanya na binuo namin ng tatay ko, hindi ko pinahirapan si Ana. Sa tingin ko ba, dahil sa ganong pakain, tiningnan niya ang pancit palabok sa grill. Ayoko na ang pancit palabok ko ay insultuhin ng isang taong tulad mo na naiintindihan lang ang mundo sa sarili niyang pananaw. Ano? Hindi ko napigilan ang sarili at sumagot.
Bukod doon, ngayon niyo pa ibabalik ang usapan tungkol kay David at Anna. Hindi ba nakakahiya yan? Ikaw, mahirap na babay, ang yabang mo. Kung mahirap ako, hindi ko na pwedeng ipahayag ang aking opinyon sa mayaman? Sino ba sa atin ang may mahirap na puso? Bago pa man may masabi ulit si Tatay Cardo, sinabi ko na kung mananatili pa sila tatawagan ko ang pulis dahil sa obstruction of business. Tiningnan nila ako ng masama at tumalikod. Nang mawala sila sa paningin, humarap ako kay David. Sinabi ni Anna noon na kung minsan, masama ang trato ng asawa niya sa kanya. Ganun po ba? Pero alam din ni Anna na sinabihan kayo ng tatay niyo na maging matata na magiging presidente. Sinabi rin niya na, para sa kinabukasan ng taong yun, kailangan ko ring masikap. Anna, tiningnan ni David ang pancit palabok. Naalala kaya niya ang maaraw na kumakain sila ni Anna ng pancit palabok. Pinasikapan ko lang na palaguin ang kumpanya na binuo namin ng tatay ko. Ang pagiging matatak ay hindi ko naman ugali, at nak-stress ako sa pagkakaibangang tunay kong sarili at sa harap ng publiko. Pero, sinuportahan ako ni Anna. Inakala ko na ako ang nagbigay pahirap kay Anna at lalo pang lumala ang sakit niya. Mukhang naramdaman ni David na responsible siya dahil hindi niya nabalanse ang trabaho at pamilya at naging dahilan nagkalungkutan ni Anna. Saglit lang po. Nag-scroll ako sa photo folder ng aking smartphone sa loob ng ilang taon. Ang larawan na hinahanap ko. Ipinakita ko kay David ang larawan ni Anna na nagluluto sa aming pansiteria. Ito, talaga bang hindi sinabi ni Anna sa'yo? Hindi ba't may pagkakataon na may lumabas na pancit palabok sa iyong birthday? Mayroon. Sinabi namin na ipapapaliban ang tamang padiriwang dahil busy ako sa trabaho. Pero nang gabing iyon, may dala siyang pancit palabok para sa hapunan. Iyan po ay gaba ni Anna. Ha? Bumalik ang maalalang ilang taon na ang nakakaraan. Noong araw na iyon, kinonsulta ako ni Anna kung ano ang gagawin niya para sa karaban ni David. Naalala ko ang pancit palabok making experience na inaalok dati ng tatay ko. Salamat po kay David, kahit awkward, nagsisikap siya ng husto at pinoprotektahan ako. Ganun po pala. Tumulo ang luha mula sa mata ni David. Kinuha ni Junjun ang panyo mula sa kanyang bag at sinubukang punasan ang luha niya. Napansin iyon ni David at yumuko para haplusin ang ulo ni Junjun. Nang huminahon na sila, tumawat si David sa kung saan. Dahil sa trabaho ko, muntik ko nang mawala ang mahalagang lugar na ito. Sino ang tatawagan mo? Ang aking father-in-law. Gusto kong bumuo ng isang lugar kung saan lahat ay masaya. Kung isasara ang tindahan na ito, hindi magiging masaya kami ni Junjun. Hello? Narinig ang boses ni Tatay Cardo mula sa kabilang linya. Tatay, pag-isipan niyo po ulit ang redevelopment. Anong sinasabi mo? Nagsisimulan na ang usapan. Walang magandang lupa na lalabas kung hindi natin iniisip ang kaligayahan ng mga lokal na residente. Kung hindi kayo titigil, mayroon din kaming gagawin. Huwag mo akong pahiyain pa. Nagsisimula na ang konstruksyon sa ibang lugar. Ang paggamit ng mapilit na paraan tulad ng presidente ay mali. At sa manakita ko kanina, mukhang konektado kayo sa Malan agent. Ano ang batayan mo? Hindi ba marami ka nang nagawang katiwalian nun? Kasi, natataka na ako sa sunod-sunod na papapaalis. Sinimulan na ng tatay ko ang investigasyon. Huwag kang malaki. Kung walang lalabas, defamation yan, naintindihan ko. At kung may lumabas, naiintindihan niyo rin, di ba? Binaba ni David ang telepono. Naalala ako at tinanong siya. Naalala ako na baka ang aking pansiteria ang maging dahilan ng problema sa kumpanya niya at kay Junjun. Ayos lang. Mali ang mapilit na paraan na ito mula sa simula. Kung itinayo lang namin ang gusali ayon sa gusto nila, lalaki ang kumpanya. Pero, muntik na naming makalimutan at sirain ang mahalagang bagay. Manang nena, pakiusap ipagtanggol mo ang paboritong tindahan ni Anna, ang aming pahingahan. Mula nun, biglang tumigil ang komunikasyon mula sa mga land agent. Walang dumating na redevelopment notice o eviction request. Sa halip, madalas nang dumalaw sina David at Junjun para kumain ng pansit palabok. At si David ay naging advisor ng kumpanya. Ipinahaya niya sa publiko ang mapilit na pagpapaalis na ginawa ng Lim Hotel, kasama ang kanyang tatay. Ang mahotel na itinayo sa iba't ibang lugar ay parang ipinakikilala sa mga may kapangyarihan sa lugar bilang construction company. Ngunit lihim silang konektado sa mga land agent. At pilit na pinapaalis ng land agent ang nga residente at tindahan. Kapag nabunya ang ganoong pamamaraan, bumagsak ang presyo ng stock at nawala ang tiwala ng kumpanya. Si Presidente Ricardo Lim at ang mga board members ay napilitang ma-resign. Hindi lang iyon ang narinig ko kay David, kundi naging balita rin sa TV at internet. Siyempre,
Itinigil din ang konstruksyon ng hotel. Ang Lim Construction, na masasabing biktima, ay nangakong magiging isang kumpanya na makakakuha ng paunawa mula sa mga residente at makakapatatrabaho sa pamamagitan ng pagpaya ng makabilang pane para hindi na mangyari ang makatulad na bagay sa hinaharap. At ang unang trabaho ay ang renovation ng paligid ng aking tindahan. Ang dating magandang parte ay pinanatili, at ang lumang gusali ay inayos para maging maganda, na parang sa movie set. Ilang tindahan na dating naroon ay bumalik din. At may mga bagong bukas na bar at cafe at binibenta ito bilang isang retro tourist spot. Ang sikat na lugar ay ang Panchiteria na mahigit 50 taon na ang operasyon. Ang lubay na bago at malinis, at pinalaki ang dining area. Ngayon, sikat na sikat ito at may mahabang pila para sa take-out at dine-in. Ang tindahan na muntik ko nang isuko ay kailangan din ng ibang tao. Dahil sa kanila, napanatili ko ang mahalagang alaala. Ate Nena, magandang araw po. Dumating si Junjun kasama si Daphne. Ate Nena, kahapon po sa eskwela, nagsulat po akong essay. Pwede niyo po ba akong basahin? Nang makita ko ang essay paper na ibinigay ni Junjun, munti akong maya. Ang pangarap ko sa hinaharap ay maging may-ari ng pansiteria. Dahil ang pansiteria ay laging masaya at maliwanag, ganon ang simulan kanyang essay. Ate Nena, pwede niyo po ba akong turuan kung paano gumawa ng pancit palabok sa susunod? Siyempre, siguradong magiging kasing galing mo si nanay. Ang lugar na ito ay hindi lang magsisilbi para panatilihin ang mga alaala, kundi magsisilbi rin para humawa ng makabakong alala. Mayroon itong kanong halaka at pakasa. Sa ngayon, patuloy akong gumagawa ng pancit palabok ng may puso, isa-isa, para balang araw, may magsabi na, masarap ang pancit palabok na yon, di ba? At doon nagtatapos ang ating epikong kwentong pagbabago, paasa, at ang kapangyarihan ng koneksyon ng tao. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay. Kung na-enjoy ninyo ang kwentong ito, siguraduhin na kayo ay nakasubscribe sa channel na ito. Mag-iwan ng comment kung anong bahagi ang pinakagusto ninyo at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Abangan ang mas marami pang nakakabiyaning kwento na susunod.